So una sa mga balitang boxing ay pinili ng WBN si Monster Inoue bilang Fighter of the Year matapos niyang matagumpay na may pagtanggol ng 4 na beses. Ang kanyang undisputed super bantamweight titles laban kina Ye Jun Kim, Ramon Cardenas, Murod John Okmadaliv at Alan Picasso. Ayon naman sa mga solidong tagahanga ni Cuadro Alas na kung siya pa raw ang naging challenger ay posibleng nabawi na kay Inoue ang kanyang mga titulo sa ngayon. Alam ba ninyo na natanggal bilang WBO No. 1 mandatory challenger si Pinoy prospect Carl James Martin matapos umakyat sa super bantamweight division si Junto Nakatani? Ito ay doble dagok para kay Martin lalo na't hindi pa rin na-renew ang kanyang kontrata sa MK Promotions. Meanwhile, Ilang araw lamang matapos pumirma ng renewal contract ay dumating na sa Amerika si current IBF 105 champion Pedro Tadieron upang ipagpatuloy ang kanyang training camp bilang paghahanda sa isang potential unification title fight kontra kay Oscar Collazo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang negosasyon ng dalawang kampo at wala pa ring pinal na kasunduan hinggil sa laban. Samantala, muling uminit ang ulo ng mga kritiko ni Cuadro Alas matapos siyang makapasok agad sa top 13 ng BoxRec kasunod ng kanyang panalo laban kay Mizo Koshi. Ayon sa kanila, wala raw halaga ang BoxRec at para lang daw ito sa pang-enter barangay na listahan. Ngunit tila nakaligtaan ng mga ito na nasa mismong top spot ng BoxRec si sina Rafael Espinoza, Nick Ball, Luis Neri at ang alaga ni Gib Bonds na si Reyes A. Alim. Kung ganoon ang kanilang mindset, masasabi ba nating ang 4 na kinikilalang pinakamahusay na boksingero sa featherweight ay pang-fiesta lamang? RDD, TV Cebu. Shout out RDD Cebu. Kasi konti lang pumunta. RD kaya? RDD, TV Cebu. Oy! Oy, partner! Partner!